tatlong maliliit na baboy. Noong unang panahon, may tatlong maliliit na baboy na namumuhay ng may paggalang sa isa't isa at sa kalikasang nakapaligid sa kanila. Gamit ang malikas na materyales sa kanilang lugar, bawat isa ay nagtayo ng kani-kanilang magagandang tahanan. Ang isang baboy ay nagtayo ng bahay na gawa sa dayami, ang isa ay sa mga sanga ng kahoy, at ang isa naman ay sa dumi, luwad, at ang mga baging na hinubog na tila latrilyo at inihorno sa isang maliit na horno. Nang matapos sila, nasiyahan ang mga baboy sa kanilang ginawa at namuhay ng payapa at may sariling pagpapasya. Ngunit, ang kanilang payapang pamumuhay ay hindi nagtagal. Isang araw, dumating ang isang malaking, masamang lobo na may mga ideyang ekspansyonista. Nang makita niya ang mga baboy, siya ay nagutom. Hindi lamang sa pisikal na paraan kundi pati sa ideolohikal na pananaw. Nang makita siya ng mga baboy, agad silang tumakbo papunta sa bahay na gawa sa dayami. Lumapit ang lobo sa bahay at kumatok ng malakas sa pinto habang sumisigaw. Maliliit na baboy! Maliliit na baboy! Papasukin niyo ako! Sumagot ang mga baboy. Ang inyong taktika ng gunboat ay walang kinakatakutang baboy na nagtatanggol sa kanilang tahanan at kultura. Ngunit, hindi pumayag ang lobo na hindi makuha ang inaakala niyang kanyang tadhana ng pagpapalawak. Kaya't siya ay huminga ng malalim, humihip, at winasak ang bahay na gawa sa dayami. Ang mga natatakot na baboy ay tumakbo papunta sa bahay na gawa sa mga sanga, habang ang lobo ay humahabol sa kanila. Sa lugar ng bahay na dayami, ibang mga lobo ang bumibili ng lupa at nagtayo ng plantasyong saging. Sa bahay na gawa sa sanga, muling kumatok ang lobo at sumigaw. Maliliit na baboy! Maliliit na baboy! Papasukin niyo ako! Sumagot ang mga baboy. Lumayas ka! Ikaw na karniborosong imperialistang mananakaw! Sa sinabi nilang ito, ang lobo ay tumawa ng mapagmataas. Sa kanyang isip, Napaka-inosente nila sa kanilang pag-iisip. Nakakalungkot man sila na makita na mawala, ngunit hindi mapipigil ang tinatawag nilang progreso. kaya muli siyang huminga ng malalim, humihip, at winasak ang bahay na gawa sa mga sanga. Ang baboy ay tumakbo papunta sa bahay na gawa sa ladrilyo, habang ang lobo ay nasa kanilang likuran. Sa lugar ng bahay na sanga, ibang mga lobo ang nagtayo ng isang timeshare na condominium resort para sa mga nagbabakasyong lobo, na may mga unit na ginaya ang dating bahay na sanga, kasama ang mga tindahang lokal na souvenir, snorkeling, at palabas ng mga dolphin. Sa bahay na gawa sa ladrilyo, muling kumatok ang lobo at sumigaw. Maliliit na baboy! Maliliit na baboy! Papasukin niyo ako! Sa pagkakataong ito, ang mga baboy ay kumanta ng mga awit ng pagkakaisa at sumulat ng mga liham ng protesta sa United Nations. Sa puntong ito, ang lobo ay labis nang nainis sa pagtanggi ng mga baboy na tignan ang sitwasyon mula sa pananaw ng isang mandaragit. Kaya't siya ay huminga ng malalim ng paulit-ulit hanggang sa bigla siyang humawak sa kanyang dibdib at bumagsak. Namatay dahil sa atake sa puso dulot ng labis na pagkain ng matatabang pagkain. Nagdiwang ang tatlong maliliit na baboy dahil nanaig ang katarungan at sumasayaw-sayaw sila sa paligid ng katawan ng lobo. Ang kanilang susunod na hakbang ay ang pagpapalaya ng kanilang sariling bayan. Nagtipon sila ng iba pang mga baboy na pinaalis sa kanilang mga lupain. Ang bagong brigada ng mga porsinista ay sumalakay sa resort complex gamit ang mga armadong sandata at pinalayas ang mga mapang-aping lobo
bilang malinaw na mensahe sa iba pang bahagi ng rehiyon na huwag makialam sa kanilang mga panloob na usapin. Pagkatapos nito, nagtatag ang mga baboy ng isang huwarang sosyalistang demokrasya na may libreng edukasyon, universal na serbisyo pangkalusugan at abot kayang pabahay para sa lahat. Paunawa, ang lobo sa kwentong ito ay isang metaporikal na konstrukto lamang. Walang tunay na lobo ang nasaktan sa pagsulat ng kwentong ito.